Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa mga regular viewers natin dito po sa ating bagong YouTube channel, Veritas. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, tinatalakay natin ang mga piling-piling topic para po malaman ng ating mga kabayan ang katotohanan dahil naniniwala tayo ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. O ito, pag-usapan natin 'tong, sinabi ni Marcoleta sa pagbubukas sa pagbabalik ng session ng Senado ngayong o kahapon, January 26, naging mainit na issue ang tungkol sa China. Naging mainit na issue ang naging mainit na issue ang tungkol sa China dahil mayroong resolusyon na ipinapasa ang Senado. Dapat sana lahat ng senador pumirma do'n dahil para yun sa pagtatanggol ng bayan natin laban sa China. Kaya lang 15 senador lang ang pumirma, may 9 na senador, yung grupo nila Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan, may 9 na senador kasama na itong si Marcoleta, yung mga Duterte senators, hindi sila pumirma sa resolusyon. Nagkainitan ang diskusyon, nagkasagutan sa parte ng mga nanguna sa mga senador na pumirma doon sa resolusyon para ikundina ang ginagawa ng China sa atin ay si Senadora Risa Hontiveros at saka si Senador Erwin Tulfo. Sa parte naman ng mga senador na minorya na pro Duterte, pinagtanggol naman nila ang China, nanguna naman si Marcoleta at si Robin Hood Padilla. Oh. Ngayon, ang medyo matindi dito, yung sinabi ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan, kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy ay pag-awayan ang mga bato sa South China Sea, palagay ko nalilihis tayo. Kaya, ano yun? Ang tingin ni Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea, awayan lang sa bato. Ang ibig sabihin niya dito, mga kabunyog, mga kababayan, yang kasing West Philippine Sea, tulad ng mga Baho de Masinloc na yan, shoal yan shoal. Di mga ano nga lang yan, mga rock structures ang iba diyan, hindi naman talaga yan mga isla na makakapag-sustain ah, ng populasyon ng tao. Kumbaga mga ano yan mga bahura, mga shoals, mga bahura. Pero hindi yan yung island o isla na malaki halimbawa na kayang may tubig, may ano, hindi. Kaya parang ang sinasabi ni Marcoleta, bato lang naman yung pinag-aawayan. Yun yung parang pinapalabas niya na away lang yan sa bato. Ha? Away lang, awayan lang ba yan sa bato? Yan ba ang pagtingin ni Marcoleta sa West Philippine Sea issue? Hindi yan away sa bato. Hmm? Wala man diyang isla na matatawag na kayang mag-sustain ng populasyon sa West Philippine Sea, pero napakayaman ng West Philippine Sea sa mga natural gas, langis, yang ano na yan, yang Malampaya nga na yan, bahagi na yan ng West Philippine Sea. Yung sa una-unahan ng Palawan. O, anong ano diyan? 'Di ba nakaka-anunsyo lang nung nakaraang linggo na may natuklasan ng nakumpirma na yaman ng natural gas doon sa Malampaya, Malampaya East 1. Dati na may Malampaya na yung dinevelop ng Shell at Chevron. O yun, nanginabang na tayo doon. Ibig sabihin doon pa lang nakakuha na tayo ng yamang yung natural gas. Hmm? Ah, Ngayon naman mayroon naman natuklasan na bago sa Malampaya East 1 naman. Oh, kaya ibig sabihin hindi bato ang nandiyan, mayaman ang yun mismong mga experts ay nagsasabing grabe ang yaman diyan na natin kung i-de-develop lang natin. Ito naman si Marcoleta parang tinitingnan bato lang. Kaya yung ating pagtatanggol sa West Philippine Sea, bahagi yan ng ating exclusive economic zone. Yan ay mayaman. Mayaman yan sa natural gas, sa langis, o malaking kapakinabangan yan sa bansa natin.
kung made-develop natin 'yan. At dapat nating ipaglaban 'yan dahil sa UNCLOS, sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang bahagi ng ating exclusive economic zone, yung 200 nautical miles, ay tayo ang may karapatan diyan, sovereign rights na i-develop 'yan. Puwede mang dumaan diyan ang mga barko ng dayuhan kasi hindi naman 'yan territorial sea natin. Ang territorial sea do'n ang hindi puwede. Pero 'yan, exclusive economic zone, allowed pa diyan yung mga pagdaan ng mga barko ng dayuhan, puwede 'yun. Pero yung pag-develop ng resources diyan, sa atin 'yan, sa ilalim ng UNCLOS. Kaya dapat nating ipaglaban 'yan dahil wala man tayong absolute sovereignty diyan, pero may sovereign rights tayo diyan. Tayo ang dapat manginabang ng yaman na 'yan, ng napakayaman ng lugar na 'yan. Kaya nga 'yan gustong kunin ng China kasi alam nilang mayaman 'yan, eh. Ha? At napapatunayan natin 'yan ngayon dito sa mga nagde-develop ng malampayan, bahagi pa lang 'yon, napakaliit na bahagi pa lang 'yan ng West Philippine Sea. Kaya hindi bato ang pinag-aawayan diyan. At saka nakapaglayag na ako diyan, sumama ako doon sa Atin Ito koalisyon na paglalayag noong May 2024. Kasama namin ang mga mangingisda na pagdating namin do'n sa ano, matapos ang isang araw naming paglalayag hindi muna kami nagpaumaga muna kami. Oh, tapos nag-ano ng net, yung mga mangingisdang kasama namin, kinaumagahan, hinila yung net. Grabe, punong-puno ng isda. Malalaking mga ano talaga, mga primera klaseng isda. Kaya mayaman sa isda ang West Philippine Sea, mayaman sa natural gas. Kaya papaano niyo sasabihin bato lang ang pinag-aawayan diyan? Hindi awayan sa bato. Hindi ano 'yun, 'wag niyang isipin na ganyan lang 'yan. At saka, ito ito namang si Marcoleta dapat nga senador siya ng Pilipinas, ipaglaban niya ang paninindigan natin diyan sa West Philippine Sea. Parang mas pinagtatanggol niya pa diyan yang China, eh. Nakakalungkot ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang sinasabi ni Marcoleta, 'wag daw nating awayin ang China, hindi natin inaaway ang China. Pinaglalaban lang natin yung tama at dapat. Sino bang gusto ng away? Hindi naman tayo nakikipag-away. Yung pag-assert ng ating sovereign rights, territorial integrity, hindi yan away. Hindi away ang hanap natin. Sabi ni Marcoleta, puwede naman nating makakampi ang China, eh. Mayamang bansa ang China, malaking bansa, katabi pa natin. Oh, puwede natin siyang maging kakampi, sabi ni sabi ni Senadora Risa Hontiveros. Puwede ba natin maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy nito ang pinagagawa nito sa ating karagatan, sa internet at laban sa opisyal ng ating gobyerno? Yung tama yun. Maituturing mo bang kakampi yung nang-aabuso sa'yo, nambubuli sa'yo, nambabastos sa'yo? Hindi kinakamkam, inaagaw ang ating mga teritoryo? Matuturing mo ba yan na kakampi? Ito talagang si Marcoleta. Gano'n din ang sinabi ni Robin Hood Padilla. Bakit daw tayo nakikipag-away? Hindi tayo nakikipag-away. Naninindigan lang tayo sa ating karapatan, yung sovereign rights natin. Yun ang hindi nila maintindihan.